Kung ang sektang atong gipasakupan, tao ragani ang gatukon ana, buti pasabot, maimpas to kalagay katong tawhana, di man naman luluwas. Buka ano eh. Imo pa sa dula, ana siya doon. Kung makikatubang ganit kag tao, pangayo gyud og pangatawran. Nakapamalandong ko sa pulong tao, kung may ganit tao, mabata, mahamtong, bababae o mga lalaki, basta tao, pangayo yun at pangatahuran, sumala pa niya. Pero ingon pa niya, pero doon, ayaw kumpiyansaan ng mga tawahanan na imong ipangayo ang pangatahuran. Pag dili gani na mutubag, ay kumpiyansaan na kabasig mga ungo na. Maayong buntag kaninyong tanan. Ay, salamat po. Nasa kong maungo o ganda rin. Okay, so dagan kong salamat sa inyong tanan na nagdawat ka na mo din. Actually, ang misyon sa The Catholic Apologist, pinaka number 1 is to i-inform nato ang mga Katoliko ang maligon ang ato ang pagtuo. Nga naman kay daghan na kaayong mga Katoliko karong panahon na pero walay interest sa ato ang pagtuo. Kabantay mo sa ato ang mga JKKs, kabantay mo, ang manimbalang suki lang din taon, katikista, kaabag, alagad, katikista, kaabag, alagad, katikista. Anong balik-balik man na? Nga naman, tungod sa hinungdan na ang naa sa atong palibot, wala kaayong masayod unsa kadako ka-importansya ang atong pagtuo. Muna pangutan na unin mo, naa ba rin makaluwas? Naa? Wala? Wala, diba? Yung muli akong gingon. Di magkapaniyo ang tubag. Naa ba rin makaluwas? Naa? O sa pag-yun, naa o wala? Kana sa mga pangutana, simple wala na pangutana, pero dako nag-epekto. Dako nag-epekto sa aton ang pagtuo ug ilabi na sa community or komunidad na atong gialagaran. Nga naman kay kung ang usa ka community wala gani na sayod sa pagtuo, lisod kayo na birahon ang musimba. Lisod. Mo pa na pinakaunang masukuog na ay amutan. Nga naman, kay wa masayod sa pagtuong iyong tan-isip usa kagitawag og Katoliko. Kay sumala pa nila ang pagtuo optional. Ayaw magkatingala mga sirhanga, suko or tawag ka ng bunda, usok akong tingog. Suko mo siguro sa dili, hong-hong pa di. Bitaw-bitaw. So, daghan kaayo nga mga Katoliko, ingon ana ang mindset. O niya, maunay pinakaampay sa atong mga higala nga mga dili Katoliko. Sa Katoliko pa o kawatan, kayo ko, sa Katoliko pa ko, ingon ano kamadlungon. Apang karon panahon na, praise the Lord, hallelujah, galakos gawas Katoliko. Maunay realidad. Nga naman, ang balang kasulatan nag-ingon. Oseas Kapitulo 4, versikulo 6. O sige, ingon din nangalaglag ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. Mga di nato malimot ang kamatuoran nga daghang mga Katoliko mibiya sa pagtuong Katolika tungod kay wala sayran sa atong pagtuo. Basic catechism, basic katekismo, wala sayran. Kato ganin ang pangutana na aber niyo makaluwas, basic kayo na eh. Pero even mga Katoliko maglisod o saan nila pagtubag. Naabag yun o wala? Sure. Na wala? Sundog-sundog na buto ba? Na-reliyon makaluwas, kung katong reliyon na gito ko Diyos. Pagka na-reliyon na gani, o sikta, gito kayo nagtao, makaimpas na, kasi muluwas inyo. Diba?
kung kinsa gani ang magtutukod, mao puto ang manluluwas. Kung ang sektang atong gipasakupan, tao ra gani ang gatukod ana, buti pasabot, maimpas to kalagay katong tawhana, di man na manluluwas. Ngano ako ang maninggasulti? Again, ang objective sa lay Catholic apologists nga nung nianihin ni to inform you. Tagaan kamo o muhatag ni o muhatag ta og information concerning sa atong pagtuo. Kaya sabihan ng pasorbe si Pope Benedict XVI ni Adtong 2006, out of 1.2 billion Catholics, 1.2 bilyones ka mga Katoliko na nilokop sa tibok kalibutan, abi ninyo pila na ka-porsyento ang naikahibalo sa pagtuo? 2%. Ang 98% anak why nahibaw ang sa pagtuo. Muna mo objective to inform you. Sa balaang kasulatan, musugot sa dili si Kristo nagtukod og iyang iglesia. Di ba paborito man sa mga higala ng mga dili Katoliko? Kami ang tinuod kay among pangalan nakasulat sa Biblia. Kami ang tinuod kay nagsunod ni sa unya ang kaatbang ni Sir Ramiro niya, membro sa Society of Devils Administration. Kabalo man na? Society of Devils Administration. May atbang niya unya. Pamatunan niya nga ang paring Katoliko daw may biya sa kamaturan. Sana ba ito siya? Nya sa tuwa po, napamatud po si Ramil na ang Seventh-day Adventist gitukod og mga kanok. Ngano importante na sa tuwa magtutukod? Ngano man kay kung oras gani nga tao ray gatukod ana ang doktrina sa ana, doktrina ra pug tao. Question, ang tao ba manluluwas? Dili manluluwas ang tao. So kung naa ka sa pundok magitukod og tao, sigurado ang atong kalag maimpirno. Ngano man kay again ang tao dili siya manluluwas. Sa balaang kasulatan, ino na nga itong Ginoong Kristo, to es Petros et soperan Petram edificabo ecclesia meam et porte enfermon prevalibud adversus iam. Sabot mo to? Hariha ka. Bitaw ang gisutos Ginoo, sultihan ko ikaw Pedro, ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Pero naasisaan, et porte enfermon prevalibud adversus iam. Bisag ang danghaan sa impyerno, dili gayud makabuntog niini. Kaya pagsugod sa Ginoo nga, bisag ang danghaan sa impyerno, dili makabuntog niini, sumala pa sa mga banggiitang teologo na ay tulo ka kahulugan. Pinakauna, kabalo ang Ginoo nga mamatay ang iyang mga apostol. Naingon niya, bisag ang dalaan sa impyerno di makabuntog, subuot ipasabot, bisag pag mangamatay ang iyang mga apostol, magpabilin ka ng maong iglesia. Nga naman, o si purpose, 1 Timothy chapter 2 verse 4, ang iyang katuyuan kaluwasan. Mga dito, ipalap ng istibong kalibutan, ang maong iyang simbahan, ang talang tao maluwas. Number 2, kabalo ang Ginoong Kristo na muabot ang panahon nga diin tawag ini lutuson ang iyang iglesia. Abi ninyo sa pagluto sa iglesia, sulod sa 300 katuig, ang mga Katoliko kaniadto panggulgulon ang liog, pangpanitan, ipangdangdang himuong sulok sa interior. Ipalimod lang ang pagtuo. Iruana ka grabe kaniadto. Karong gani, dawat limpyo na lang gani ita. Sa una, mga Katoliko, sa una, pag-ihawon. Tungod sa pagtuo, pero imun pa si Ginoong Kristo, even the gates of hell shall not prevail against it. Dili mawa ning maong simbahan. Then, ikatulo, kabalo siya. Atong Ginoong Kristo nga moabot ang panahon nga daghang magtudlo og balitad. Mananingon San Pablo, bisan gani kami o sa kanghel magtudlo ibanghelyong galahi sa among giwali, ipatunglo nga
Nga naman, bawal magtudlo og butang dili mao subay sa atong nadawat. Kining ang atong pagkuang Katoliko adto ninyo pila edad ani? 1,970 years old plus na. Kanang mga naa sa palibot nga membro sa daing sekta, kung tan-an ninyo founder, pila na katuig diri pastoy. Lingon sila nga, ikaw 100 years pa ta, adi na maotong iglesia gitukod ni Kristo. Kaya ang iglesia gitukod ni Kristo, ang edad 1,970 years old plus na. Karon, ang pagtuo nga atong nadawat gikan pagid mismo sa mga apostol at kasaysayang dili maglimod anay. Nga naman, The New Book of Knowledge, Volume 16, page 207 ng ingon, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Ang kasaysayan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nagikan sa Jerusalem na mikabat ng 2,000 anyos ang edad. Igsoon, tan-awan ninyo. Kung dili ka mutuban sa sugo sa Ginoo, walay kalainan nga dapig ka sa kaaway sa Ginoo nga mao yawa. Basahan niyo ning nga bersikulo. Ha? So klaro kay igsoon, kung dili ka mutuman sa sugo sa Ginoo, aha ka ni dapig sa yawa, dili ka sa Ginoo. Manay klaro pag istorya. To God be the glory. Walay problema ang pagtuman sa gitawag og sugo o gitudlo na kanunay sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga tumanon ang mga sugo subay sa gitudlo sa Dios. Pero kinahanglan tumanon kini sa konsepto nga kung diin subay sa pagtuo nato sa tuang Ginoong Jesucristo. Sa napulo ka sugo na manay gitawag og moral ug ceremonial nga parte sa napulo ka sugo. So katong moral nga aspeto, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw pamakak, yun. Ginatuman na sa mga Katoliko. And at the same time, ano, gitudlo sa simbahan Katolika nga tumanon kana. Pero kanang gitawag og moral na ay moral nga sugo with ceremonial, so kinahanglan sabton siya og i-apply siya base sa gitawag og panguna-una og pagtuo sa gitawag og mga Kristiyano. Nga naman kay pag ito ceremonial law manggod nga parte din ha sa napulo ka sugo is remember nga ang unang gihatagan ang mga Hudyo. Dili nato na ikadinay nga ang pinakaunang gitagaan sa sugo ang mga Hudyo. So therefore ang unang gitagaan sa sugo nga moong mga Hudyo naa sa ilaha ang jurisdiction sa pagtuman ni ana. Kaya sila may unang tawag in gitagaan mo na nga nag-create sila ng mga seremonyas how to worship God. Okay. Sa napulo ka sugo manggod tulo ra manggod ang naay kala bitaw nga kinahanglan og seremonyas. Usa man to kinahanglan seremonyas kanang pagsimba nato sa Dios. Kinahanglan ng seremonyas. So kanang og seremonyasa mo nagiusab pag-abot sa gitawag og bag-ong testamento pero nagpabilin ang iyang moralo katong pagsimba sa Dios. Mupahuway ka aron tawag ini pagsimba sa Dios. So ang nausab na din ha katong seremonyas at the same time kadtong adlaw sa seremonyas kung diin asa gihimo ang maong gitawag og pagsimba. So kadtong sa Old Testament kay mga Hudyo man to sila, gipagawas man sila gikan sa kaulitan sa Ehipto, so mo nang adlaw ikapito ilaha. Pero sa ato ang gitawag og mga Kristiyano, gipagawas man ta sa kaulipnan sa gitawag og kasalanan, so mo nang kinahanglan mo pahuway ta or musimba ta sa Ginoo adlaw Domingo kay mao man ang adlaw sa kadaugan sa Ginoo batok sa kamatayon kung diin asa ta gitawag og naulipon. So ang understanding lamang ang ato ang tan-awon kung or understanding or implementation nato subay sa nakasulat sa balaang kasulatan ang ato ang sundon ngano man kay kung oras og maghimuhimo tag atong kaugalingong hunahuna nabili mo hunahuna sa mga apostol og ni Ginoong Jesucristo apil sa iglesia gitukod ni Kristo ay useless gihapon na mga igalag mga igsoon. So mo na sa balaang kasulatan sa mga Hudyo adlaw gitawag og Sabado or sa laing term adlaw nga igsisimba kay ang word magud nga Sabbath is day of rest or the complete cessation of work. Mao man ang word nga Sabbath. Pero
pag matag Sabbath day, it is a Jewish day of worship. Sa tuwa kay pag tag worship day or Sabbath day nato, ang Christian day of worship nato Sunday. Kay mao man ang adlaw gisimba nga atong Ginoong Kristo sa iyahang gitawag og mga apostol. Supak ba na sa napulo ka sugo ka nang mosimba ta kang Kristo adlong Domingo? No. Never nagsulti ang balaang kasulatan nga gisupak nato ang adlaw ipapahuli kung mosimba ta kang Kristo adlong Domingo. Hinunua mo na ang perfect nga pagtuman nga naman tungod kay again ang ato ang gisimba, ang atong Ginoong Kristo at the same time atong gipadayag nga gipagawas ta niya gikan sa kaulitan sa sala. Mo nang midaog siya, giproklama ang kiyang kadaugan adlong Domingo ug anang adlaw gisimba siya. O kining pagsimba nato sa adlong Domingo is ato man ang giawat sa mga apostol kay mga apostol may una ni buhat anang maong pagsimba. So mo na ang atong pagtuo mga sir ha. So nagtudlo ang mga Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana sa pagtuman sa napulo ka sugo. Pero mo nagiingon nga it is implemented or gitawag implement nato na nga subay sa Kristohanong gawi o Kristohanong pangunahuna dili sa Hinudeo nga gitawag og pangunahuna.